Isa sa kinakatakutan ngayon ng marami sa mga tao sa buong mundo ay ang pagputok ng ikatlong digmaang pandaigdigan. Ngayon mga sangkay, meron pong balita tungkol po sa pagsasanib puwersa ng dalawang bansa. Ito na ba ang hudyat ng ikatlong digmaang pandaigdigan mga sangkay? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Balitang-balita ito mga sangkay sa international media, maging sa local media ng Pilipinas, ang pagsasanib puwersa ng dalawang bansa. Kakampi po ang isang higanting bansa. Mga sangkay na pagpapakita po ng armadong lakas laban po sa kabilang bansa na mahilig po mambuli. Ngayon mga sangkay, bago po tayo magsimula, o bago po natin ituloy-tuloy ang ating pag-uusapan, pag-subscribe po muna yung ating channel sa baba po ng video na to. Ito mismong napapanood nyo, may makikita po kayo dyang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito po yung balita mga sangkay. I-relate po natin ito sa sinasabi ng Biblia ngayon. Okay? Itong mga sinasabing rumors of wars. US, Philippines, bansa pa mismo natin mga sangkay. Magkakaroon di umano ng military exercise. Pagsasama o itong kung tawagin mga sangkay itong military exercise ay sama-sama. At ang pagkakaalam ko mga sangkay, dito po ito sa may South China Sea, yung pinag-aagawang teritoryo. Well, alamin po natin ang balita. In other global news, the US and the Philippines launched the annual joint naval exercise on Monday. The drills are being conducted off Luzon, which is the main island of the Philippines. And the exercise is being held in the backdrop of simmering tensions between China, the Philippines, and the US. Ayun na nga, mga sangkay. Diyan mismo. No? Kaya maraming tao ngayon ang nababahala, mga sangkay, tungkol po sa nagaganap. Posible nga bang may pumutok na isang malaking digmaan sa mga galaw ng mga malalaking bansa ngayon. Siyempre, kasama po yung bansa natin dyan. Dahil nga po sa sigalot, pagdating po sa teritoryo ng Pilipinas. Pero mag-focus po tayo dito sa balitang ito. And that too over the disputed South China Sea. Now, more than 1,000 naval personnel from both the sides are taking part in the annual event called Sama-Sama. Yan nga po ang title. Sama-sama. Yan po yung pamagat ng kanilang military drill. The exercise focuses on anti-submarine surface and electronic warfare drills. Mag-aaral po sila. Pag-aaralan, kukuha ng mga taktika kung papaano didepensa o aatake sa kalaban. Fundamentally, exercise Sama-Sama is about enhancing interoperability, fostering regional cooperation, and tackling non-traditional challenges. Talagang ano na to, mga sangkay. Kasi kahit ano naman po talagang iwas natin sa gulo. Okay? Kahit anong iwas natin sa gulo, posible pa rin po talaga maganap. Kahit sabihin pa natin na ayaw ng China ng gera, ayaw natin ng gera, ayaw ng mga sangkay. Pero dahil nga po sa mga aksyon, for example, yung China mga sangkay na yung galaw po nila, nambubuli po sa Pilipinas, pinagpipilitan na kanila ang Scarborough Shoal at malaking bahagi ng West Philippine Sea. Dahil dyan mga sangkay, kailangan din po natin tumindig para sa ating teritoryo. Ngayon, ang Amerika, ang isa sa layunin niyan, makalikha mga sangkay ng isang pagkakataon na magulangan nila yung China kasi sila naman po talaga ang naglalaban. Ngayon, ito na nga mga sangkay. Magsasama-sama na ang US and Philippine military. That transcend our borders. From territorial defense to countering transnational crimes, Sama-Sama equips us to face an array of threats together. The naval forces from Britain, Canada, Japan, and the US have come together for a 2-week naval exercise. Ano
Ano yun? Pupunta rin yung ibang mga bansa? regional tensions in the Asia Pacific. They're under attack every day on the high seas, and there's no better Grabe, way no? to Parang ano na to eh. Hudyat to, mga sangkay na anumang oras eh, pwede po talagang mangyari itong sigalot na mas malala pa po kaysa sa inaasahan natin. ensure sovereignty and security and to sail and to operate together, sama-sama. Through multilateral exercises like sama-sama, through your leadership, we can protect, strengthen, mend the fabric of peace. The naval war games are being held just days after the Philippines and China were embroiled in a diplomatic row over the South China Sea. Manila had previously accused Beijing of blocking fishermen from a disputed area of the sea by installing a floating barrier. China claims that the disputed sea has been triggering tensions with several countries in the region. So, lalo pong lumalala ang situation, mga sangkay, and sad to say, kasama po tayo dyan, Pilipinas, US, Japan, South Korea, Australia, at marami pa pong iba mga sangkay. At alam naman po natin na may mga kakampi din po ang China dyan. Andyan po yung North Korea, Russia, at iba pang mga bansa. Pero mga sangkay, eto po, kung babasahin po natin ang Biblia, sabi po sa Mark chapter 13 verse 7, "And when you hear of wars and rumors of wars, do not be alarmed. This must take place, but the end is not yet." Kapag narinig mo daw ang mga balitang ito, alingaw-ngaw ng mga digmaan, huwag kang matakot o maalarma. Kailangan daw ang lahat ng ito ay mangyari. So we don't know. Noon pa mga sangkay nagaganap itong digmaan, pero may papalapit na naman mga sangkay na mas malala pa po. Ito po ay kung tawagin ay nuclear war na posibleng pumutok anytime. O, sa Tagalog mga sangkay, sabi po dito, huwag kayong mababahala kapag nakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita tungkol sa digmaan. Kailangan mangyari ang mga ito. Ngunit, hindi pa ito ang wakas. Sabi po ng Biblia. Ito po yung nakakaano sa Bible mga sangkay. Kasi, ito nga lang ang tanong eh. Kung ang Biblia ay katang-isip lamang at hindi totoo, bakit halos lahat na ng mga naisulat sa Biblia, pagdating po sa mga propesiya, nagaganap na po sa panahon natin ngayon at kahit noon pa nangyayari na. Ngayon, sabay-sabay po, mga kalamidad at kung ano-ano pa, mga sangkay, pagputok ng iba't ibang klaseng mga sakit, lahat ng yan naisulat po sa Biblia, di ba? Ito, mga sang may nabasa po ako. War means active battles where you live, while rumors of wars, ito po ay tumutukol sa battles you hear about, but that don't directly affect you. So mga sangkay, ito, mas maganda to. Sabi po kung babasahin po natin ang Word of God, may lalabas po talaga na Antichrist. I don't know if you know about this information, pero kung babasahin po talaga natin ang propesiya, lalabas si Antikristo. Siya po yung maghahari o gugustuhin niya na sambahin siya ng maraming mga pinuno sa sanlibutan. Mga sangkay. At ayon po dito, saan na ba yun? Ba't di makakita? Ayun, yun. Kailangan ng lahat ng bagay na ito mangyari mga sangkay. Wala po tayong magagawa. Naipropesiya po yan sa Biblia. Pero alam nyo mga sangkay, hindi pa raw yan ang time na babalik si Jesus. Pero alam nyo, wala naman po talagang nakakaalam kung kailan babalik ang ating Panginoon, di ba? Yan po yung pinakamalaking event na mangyayari sa ating planeta. Dahil yan po ay nakapropesiya sa Biblia. And ako, 101% I believe, dahil yan ay naisulat sa Biblia, mangyayari kagaya po ng mga nakapropesiya ngayon, mga sangkay. Pero malalaman po natin
na itong Antikristo, itong papalag, itong lalaban po sa ating Panginoon at sasambahin na maraming mga pinuno, malalaman natin na siya ay nandyan na, maghahari na kung magkakaroon po ng pagkakaisa ang mga pinuno ng ating mundo. Magkakaroon po ng world peace. Kapag tataka ng mga sangkay, pag-iisahin po nila ang buong mundo. At ngayon mga sangkay, hindi po sila susunod sa kung anumang kalooban ng Diyos. Dahil ang titingnan nila, itong Antichrist, siya na ang magdadala ng kapayapaan, siya na yung Messiah, kung tawagin. Kaya't mga sangkay, kaabang-abang po ito, yung war na ito, bagamat nakakatakot mga sangkay, but sabi ng Word of God, di ba? Do not be alarmed. Kailangan po talaga mangyari ito. Itong mga ganitong klaseng posibleng mangyari in the future. But, mas lalo po natin palalimin ang ating relationship kay Lord. Kasi wala naman po talagang ibang pamamaraan. Pera, hindi po yan makakapagsalba. Kayamanan mo, hindi po yan makakapagsalba. Si Jesus ang makakapagsalba sa'yo. Okay? So ano po ang inyong opinion mga sangkay na mas lalo pong lumalala ang tensyon? Mas lalo pong nakikita natin ang mga signs ng pagbabalik ng ating Panginoon. Kayo ba ay nai-excite? Hindi po natin alam kung kailan magaganap itong sinasabing rapture or caught up. But we must be ready spiritually. Okay? We must be ready. Well, what is your opinion, guys? Just comment down below. And now, guys, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube at isubscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.